at intindihin natin itong awiting ito. Let's sing, Great is Thy Faithfulness. On the first, second, and third stanza, habang inawit natin, intindihin natin yung mensahe. On the first stanza now, Great is Thy Faithfulness. Sing, Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou ever Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. On the second stanza now. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. On the last stanza now. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Kalakasan para sa isang araw. Strength for today and bright hope for tomorrow. Amen. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. And the people of God say, Amen. Dakilang Diyos. Let's all sit down at tawagin natin si Pastor para sa message nga po. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. At salamat sa Diyos, blessing, na talagang hindi po yan tayo binibigyan ng kaabalahan dahil pag yan po talaga ay magbaba ng abo, ay talaga siguradong magsasarado tayo ng mga pinto at bintana. At maglalagay tayo ng mga basang tela dahil masisinghot natin ang kanyang abo. Pero blessing,
ay warning pa rin sa atin na habang may oras pa, di tayo titigil na ipakilala ang Panginoon sa kabila na mangyayari magulo sa ating bansa, magulo ang bulkan, magulo ang paligid. So, dito na po tayo sa ating pagpapatuloy sa chapter 25 at nasa verse 4 na tayo. Ating pong balikan ang ating natapos nung nakaraang Wednesday na kung saan ay quick review sa chapter 22 ng inyong Psalms, di ba? Psalms chapter 22, doon natin nakita na sabi ni David, my God, why thou hast forsaken me? At doon natin din narinig doon sa last 7 words of Jesus sa cross, sabi ni Jesus, my God, why thou hast forsaken me? Mga kapatid, matagal na panahon, Old Testament at New Testament, pinakita at nire-represent ni David na ang mangyayari sa future ng New Testament, katulad ni Jesus, at si David ay near to the heart of God, ay mayroon pong connection. Chapter 23 ng Psalms, at paborito nating lahat, the Lord is my shepherd. Kung doon sa chapter 22, plat na plat siya sa chapter 22, sapagkat para siyang pinabayaan. Sabi niya, ama ko, bakit mo pinababayaan? Para bang hindi pinapakinggan ang kanyang mga prayers. Pagdating sa chapter 23, medyo nakatayo na siya, at ang kanyang posisyon dito ay hindi na siya flat na nakadapa sa lupa na parang pinababayaan ng Diyos. Pagdating sa chapter 23, siya po'y nakatayo na, at ang sabi niya, ay pagkatapos ng trampling, tinutungtungan siya ng mga kaaway, pero mayroon pa rin siya mga triumph, na ang sabi niya yun, the Lord is my shepherd, I shall not want, wala na akong kakailanganin pa. Pagdating sa chapter 24, ay napansin natin yung lesson natin noong nakaraang mga Wednesday, ay siya'y nakaupo, at parang sinasabi niya doon sa kanyang mga panulat ni David, sino ang makakatayo sa harapan ng Panginoon? Wala. Kundi yun lamang mga pinili niya, mga hinugasan niya ng kanyang mga dugo na naniwala sa kanya, nung siya namatay si Kristo sa krus, nagdusa para sa kabayaran ng kasalanan, yun lamang yung mga taong makakaharap doon sa trono ng Panginoon. Kaya dito po sa punto ng chapter 24, siya po doon ay nakaupo, ayon kay David, nagsusulat siya na ang sabi niya parang nakaupo ako, na ang sabi niya doon, sino ang makakarating at sino makakaparoon sa banal na lugar ng Panginoon? Alala niyo si Moses nung nasa lupa siya, sabi nung nakarating siya doon sa pagtakas sa mga kaaway, sabi niya, Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat nakatungtong ka sa banal na lugar. Tinanggal niya yun ay pinapakita na ang bawat tao ay hindi pwedeng magmalaki kung anong na-gain niya, na anong matalinuhan mayroon siya, anong kagalingan mayroon siya, kundi lahat ng mayroon siya ay galing sa Diyos. Dito po sa chapter 25 ngayong gabi, natapos natin doon na para bang dito sa first 3 verses, kung ating babasahin ng chapter 25, tayo magsitayo at basahin natin hanggang verse 10 siguro. Okay, 25 hanggang 10. Verse 1. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Okay, triumph, trampling sa kanya, pero may triumph siya. Verse 3. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed with transgress against outcasts. Sapagkat ito pong hindi nahihiya sa kanya, ito yung mga nilinis na ng Panginoon, mga pag-aari na nito ng Diyos, property of God. Di na po sila dapat mahiya. Kaya lang, mahiya sila pag sila nakakagawa ng kasalanan at kamalian o transgression sa harapan ng Diyos. Verse 4, ito po makita natin dito ang kanyang mga kahilingan. Show me thy ways, O Lord. Pangalawa, teach me thy path. Verse 5, lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Bakit po? He is the God of our salvation. Hindi po tayo ang naggawa ng paraan para maligtas, kundi He is our God of our salvation. Verse 5, lead me the truth. Okay. Teach me, for thou art thy God of salvation, and do I wait all day. Verse 6, remember, O Lord, thy tender mercies, thy loving kindness, for they have been ever old. Sa luma pang ginagawa sa mga taong ngayon, ginamit na ng Panginoon ang kahabagan niya, kaawaan niya. Kaya inuulit ito ni David dito sa verse 6. Verse 7, remember not the sins of my youth. Nahiya siya, Lord, wag na po yung alalahanin yun, sapagkat yun ay binayaran nyo na ng inyong anak na si Kristo. Wala na yon. Full paid na yon. Wag na nating alalahanin. Ang sabi parang pinapakita dito ni David. Old Testament po ito, pero may connection pa rin sa ating New Testament. Okay? According to thy mercy, okay, remember thou me for thy goodness sake, O Lord. Diba?
Yung mercy ng Diyos, yung kahabagan niya. Naniwala lang tayo sa cross, naligtas tayo, naging malinis tayo. That is mercy of God. Verse 8, good and upright is the Lord. Therefore, will He teach sinners in the way. Oh, ito po, iba na po yan. Ano po? 9, the meek will guide in judgment, and the meek will teach His way. Verse 10, all the path of the Lord are, yung po lahat ng paraan niya, daanan niya. Okay, mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimony. So sa gabi pong ito, ay dadagdagan natin yung ating natapos na verse 1 to 3. Okay? Ay, ang sabi dito, show me thy ways or teach me thy path. Yung mga paraan mo, O Diyos, ang ituro mo sa akin, hindi yung paraan ko. Mamaya didiscuss natin na maigito to. Tayo po'y manalangin. Dahilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa testimonies at pasasalamat ng bawat isa. Salamat po na patuloy pong kumikilos sa iyong kamay sa bawat membro. Hindi po kami pare-pares, Panginoon, ng pagsubok. Pero alam namin, Panginoon, lahat po ito may purpose para sa amin upang maging kaming matibay, matatag, anuman po ang nais nyo, anuman pinagdadaanan ng bawat membro dito, Panginoon. Pero salamat sa iyong kasagutan sa aming panalangin tuwing Miyerkules. Maraming nanalangin sa isa't isa at ito'y upang sila'y maging matibay at hindi para mawala o tumalikod sa iyo, Lord. Pangunahan niyo po kami at alam namin, walang sino mang makakaharap o makakapunta sa iyong trono o sa iyong lalagyang lugar doon sa Mount Zion, kundi ang mga hinirang mo, mga nilinis mo ng dugo ni Kristong namatay sa krus upang maging banal ang isang taong naniniwala, sapagkat walang makakarating dyan kung sila ay walang connection sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi ito. Kayo po, Banal na Espiritu manguna, guide us, teach us, lead us, para kami matuto, para kami matibay sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Okay. Dito ngayon po ay yung verse 1 to 3 ay na-discuss natin last Wednesday. Ang pananalangin daw ay para kang builder. Okay? Kasi ang ating kapatid na si Raymond ay nag-ano ito ng pagbibuild kung paano magawa ng mga setting ng tiles, di ba? That is setting. Pag nag-set ka ng pundasyon sa baba, pataas yun. Pag sinabing setting, nagsiset ka, okay, nagsiset ka ng foundation, pag magagawa ng building, maghuhukay, maglalagay ng foundation, you are setting and doing building. Ano po? At doon po nang napag-usapan natin last Wednesday sa verse 1 to 3, habang tayo nagbibuild, yung pundasyon ngayon, di mo kayang tapusin, di ba? So maghintay another kinabukasan para yung tumigas na pundasyon, dudugtungan mo naman ang mga haligi, pataas ng pataas hanggang kung ilang floor ang ating gagawin. Ano po? So therefore, dito po ay na-conclude natin doon sa verse 1 to 3 nung last Wednesday nating pag-uusap, ano po, na tayo ay patuloy nagbibuild sa ating prayer life, at habang tayo nagbibuild, hanggang sa tumaas ng tumaas, hanggang sa makarating sa presensya ng Diyos ang ating panalangin. Ginagawa niyo po ba yan? Ano po, pagka minsan sa alas 4, alas 3, nagigising ako, doon po ako nag-umpisa. At minsan pag sanay na kayo, alam nyo, gigisingin na kayo mismo ng iyong sarili. Tayo na para mag-pray. Kahit nakahiga ka, Lord, uunahin mo kaagad, Lord, maging maayos po ako sa iyong mga mata, sapagkat hindi ko po maaatim na kami ay nagpapagamit sa iyo, tapos marami namin ginagawa para sa iyong mga hindi nyo nagugustuhan. Yun po ang lagi nating prayer tuwing tayo magigising. At ang iba Lord, thank you, nakatayo, tayo, kahit may sakit, nakakatayo. Ano po? And by the way, sabi nyo kanina ay konti ang blessing. Naalala ko nung kami magpa-annual check-up, kasabay ko si Mrs. Daria, ang aking biyanan. Ay, alam niyo po ba yung aking mga dating nakita ng doktor? Sabi nung bagong doktor ngayon, ay, okay na, pastor, wala na. Magsambong ka na lang. Ay, piruin mo, blessing yon. Nasabi niya, kaysa bibili ka ng mga synthetic, ito na, medyo makakatipid ka na dyan, sabi niya. Sabi ko, amen. So at least, kanina ako ng sampung, nakapaglaga, at nilagyan ko ng konting tanglad, kulang na lang ng manok. Kasi nilagyan ko ng, yung malunggay. Kulang ay manok. Okay. So, pero at least, maganda yon. Mapait po kasi yung serpentina. Yun siguro ang dahilan kaya hindi na nakita ng doktor yung tiningnan doon sa sa dugo at saka sa ihi, doon yung tinitingnan nila. So wala na daw. So dito tayo magsisimula, magiging stepping stone natin ang there are 3 ways of men and 3 ways of God. Pag-aralan mo na ito, matapos tayo sa hindi ngayong gabi, at least masaulo natin ito, mga kapatid. Una, okay, may hanapin niyo po yung dyan the path, okay?
Show me. Tingnan natin ulit. Okay, verse 4. Okay, sabi doon, show me thy ways, O Lord, teach me thy path. Okay, ways and path, magkaiba ba ito? Sa tingin ba ninyo magkaiba ang ways at saka ang path? Okay. Ha? Malaki ba? Okay. Ay, yung mga daan. Okay. At landas. O, di ba? Malayo, di ba? Ay, yung mga daan at landas. Parang, parang magkakatunog, Parang, okay. So, ito po ang kung gusto nyo isulat, kasi wala na akong time para ilagay sa Okay. So, the path of sin and the path of righteousness. Magka-kontra ito. O lagay nyo sa kaliwa, o sa inyong kaliwang side, path. Ang sabi diyan ay mga daan. Okay? Ang path para sa baba. Mga landas ng kasalanan, sa kaliwa, o sa inyong mga notes, lagay nyo, mga landas ng kasalanan at mga landas ng yung righteousness sa Tagalog? Katwiran. Okay? Landas ng kasalanan at landas ng katwiran. O paghambingin natin. Versus, lagay nyo, versus. O kaya slash. Okay. Number 1, pakinig po kayo, sulat nyo. There is the ways, okay, of the truth. Okay. There is God's way, or the way of truth, and there are my ways, which is ang aking daan, mine ways are error. So yan po yung una. There is the ways of truth, okay? Or there are my ways, okay? Kasi pag sinabi mong thy way, sa iyo, O Lord, sa iyo, Panginoon, there is thy way, paraan ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin nun, okay, paraan o daan yun ng katotohanan. Sa atin naman, there are my ways. Naalala niyo yung kantang My Way? Nabot niyo pa ba yun? Man, yung kantang My Way, inabot ko pa, di na. Generation na pala ngayon. Inabot ko pa yun, nasa Santa Maria ako nung may nasinaksak dahil sa pagkanta ng My Way. Nag-agawan sila sa microphone. Okay. Killer, killer song, My Way. Kasi paraan niya eh. Pero sa kabila nito, okay, there are my ways, pero ang my ways na ito are ways of error. Daan ng error o kamalian. Ang paraan o there is thy o ang paraan ng Diyos, ito ay ways of truth. Samantalang tayo, ang ating ways ay ways of error. That's number 1. Okay, nakuha na po niya. Number 2. Kasi bakit natin po yan tinitingnan? Ang sabi niya rito, di ba? Sa verse 4, show me thy way or thy path. Okay? Teach me. Ipakita mo at ituro mo sa akin ang daang ito. Ang daan ng Diyos ay katotohanan. Ang aking daan ay kasalanan o error. Number 2, there is the way that which is good. Siguro mas maganda, sulat mo nga doon kung makuha mo dyan. Number 2, there is which is good in thy eyes, in thine eyes, sa mata ng Diyos. Mayroong mabuti sa mata ng Diyos, and mine, which is good in mine eyes. Di ba? Iba ang mabuti sa mata natin sa mabuti sa mata ng Diyos. Naniniwala ba kayo rito? Di ba? Sa tingin natin, pagkakapirahan, yung pala, may scam tayo. Pero ang paningin ng Diyos ay iba. Dito po. So there is which is good in thine eyes, sa mata ng Diyos, and there is good in mine eyes. That's number 2. Kaya paano natin ito i-reconcile doon sa word na show me thy path or teach me? Diba? Mayroon pala akong mabuti sa mata ko na hindi mabuti sa mata ng Diyos. Okay, magbigayan tayo ng sample dito para makunawaan natin. Tag-isa siguro sa bawat side. O dito muna, mas marami kayo. Ano sa tingin nyo ang mabuti sa mata natin pero hindi mabuti sa mata ng Diyos? Dito muna. Okay. Ay, ikaw naman muna magsibigay sample. Mabuti sa mata natin pero hindi mabuti sa mata ng Diyos. Sample lang naman, sample. Tradition, medyo malalim yun. Tradition, di ba? Yung tradition, pag mahal na araw, nagpapadugo ng likod.
Sa mata ng tao, ay, ang galing naman ito. Talagang devoted na devoted. Biro mo, nagpapadugo siya. At tapos talagang nagpapakitang mahal niya ang Diyos. Kaya lang, dalawa na silang nagsasakripisyo kung napapansin niyo. So sa mata ng tao, okay yun. Pero sa mata ng Diyos ay, sa palagay nyo, okay, dito na po tayo sa side. Ano pa pong mabuti sa mata natin na hindi mabuti sa mata ng Diyos? Sayang, doon si Angel pumunta eh. Dito saan tatawagin ko na sana siya eh. Okay, sabi ng verse 4, show me thy ways or your path, O Lord. Teach me yung mga paraan mo. Sabi dito kanila, example nila, yung, ano nga ba yun? Ano binagit mo? Tradisyon. Diba? Tradisyon natin, every, Kwaresma, na nagpapasa ng krus, tapos naglalati ko sarili niya. Naalala ko tuloy, nasa Tarlac kami, bababa yung mga kasama ko doon sa L300, sabi niya, gusto niyo ako maghampasan? Sabi ko, uy, tumigil ka. Ayaw naman niya. Kasi masakit yun pag kayo maghampas, di ba? Pero kung siya lang, kontrolado niya yon. Tradition. Okay? Next, dito na, kayo naman. Ano kaya? Example. Mabuti sa mata ng tao, pero hindi mabuti sa mata ng Diyos. Ano yan? Kawang gawa. Tama. Yung may bibigay, tapos, di ba magpipicture? Okay. Nagbigay ako ng ganito, isang sako. Hindi na dapat kailangan. Sabi ng Bible, ang ginagawa ng iyong kanan, huwag mo na ipapalam sa kaliwa, ay magkalam yung dalawa. Ito yung cellphone, ito yung kanan, may bitbit na bigas, o yung kaliwa. Paano mo mai-reconcile yun? Mabuti sa mata ng tao, dahil nakita natin naka-upload, pero sa mata ng Diyos, sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, ang ginagawa ng iyong kanan ay huwag mong ipapaalam sa iyong kaliwa. Nakapicture ka pa kasi kanan, hawak mo yung pamimigay mo. And that is nonsense pagdating, sabi ni David. Tandaan nyo mga kapatid, sa chapter 25, okay, ano na ang position ngayon dito ni David? Nakaluhod na. Chapter 32, nakadapa siya, na parang pinababayaan siya. Chapter 23, nakatayo siya dahil the Lord is my shepherd. Chapter 24, sino ang makakatayo sa harapan ng Diyos na righteous? Walang sino ang makasalan, makaharap dito. At pagdating sa 25, nakaluhod na siya. Lord, hari nawa. Yung po ang kanya makita dito na doon sa una nating sinulat, kung kayo po ay may panulat yan, may ballpen, may lapis, there are 3 ways of men in God's way. Ano po? There are the ways of men and the ways of God. Number 1, the path of sin and the path of righteousness, magkontrahan yan. Ito yung number 1, there is my way, there is thy way, sabi ng Bible. There is my ways, which is error. Ano po? Number 2, there is good in thy sight, sa mata mo o Panginoon, and mine, which is good in my sight, ay kapahamakan. By the way, the Bible says, there is a way that seemeth good unto a man, but the end thereof is... Anong verse nga ba yun? Pakilabas mo daw doon, ano yun? Anong verse yun? Naalala ko lang. There is a way that seemeth good unto a man. Ito yung tinutukoy dito. In mine eyes is good, but in the eyes of God is not. Okay, tingnan niyo po. Okay. Anong verse yun? Doon pakilabas mo, tabi. Ayan, tama, di ba? Mayroong daan. Kasi yung pinagtutusapan natin sa chapter, verse 4, show me thy path, and show me thy teach me. Okay, sabi niya doon, show me thy ways, O Lord, teach me thy path. Ito yung, sabi niya there is a way. Sa mata ko na puro error, pero in thine eyes, O Lord, magkaiba yan, layo yan eh. Mayroong daan tira't matuwid sa mata ng tao, sabi natin sa mata ng tao, ngunit sa mga daan tungo sa kamatayan ang dulo nito. Kaya doon po natin makita yung una, sabi nila sa example sa kaliwa ay tradition, dito naman ay yung mga kawang gawa na hindi makapaggawang gawa na hindi niya pipikturan ang sarili niya. Na minsan sinabi ng Biblia na ang ginagawa ng kanan mo ay huwag mong papaalam sa kaliwa, ay itong dalawa nagkakasabuatan patuloy, di ba? So, mga kapatid, medyo kung titingnan natin ang Biblia na nasasalaula, nawawater down dahil sa ginagawa ng maraming tao, which is minsan tayo, pagka tayo nagbibigay din ng mga relief, nagpipicture tayo for our records, pero hindi natin ito pinopost. Nakita na po ba? Sino nag-post noon? May nag-post ba tayo? Wala naman, di ba?
Kasi ito ang mahirap, mga kapatid, kapaparehas pa nating pangalan minsan, pag may activity sila na kawang gawa, nakapost sa YouTube, kaya nagkakaproblema, kinukuha yung mga picture ng mga kabataan, at tapos ginagamit sa hindi maganda, which is the end. Doon sa kapahamakan, nagagamit tuloy yung kanilang mga mukha. Next time, kung tayo magpipicture, sa atin lang po yun, wag na nating ipopost. Okay po ba yan? There is a way that seemeth good unto a man. At ang sabi sa verse 4, balik po tayo sa ating text, verse 4, look at this. Show me thy ways, O Lord, yung paraan ng Diyos, yung kanyang mabuti sa atin, teach me. Okay, dapat. Number 3, mga kapatid, kanina, there is a way, okay, the way of truth ng Panginoon at ang ating my ways, which is error. Number 2, there is good in thine eyes, sa mata ng Diyos, at ang may there is good in mine eyes, na hindi naman po ito aprobado ng langit. Number 3, last, there is which lead to heaven. Tayo ililid doon sa kalangitan, and mine which lead to hell. Bakit papunta ng hell? Ay hindi siya nakikinig eh. Ayaw niyang paniwalaan ang salita ng Diyos na totoo. Kahit ang tagal mo ang binabible study, sabi, hindi, ito pa rin gusto ko eh. Yung aking dating tradisyon pa rin. Gusto ko doon kasi wala sa akin nagsisita. Walang magagalit pag nagpipre. Kasi akala kasi nila galit anong pipres. Kasi binibigyan natin ng buhay. Kasi kung magsasalita tayo ng ganito, alam niyo mga kapatid, dapat. Hindi naman ganon, okay? So, dapat mayroon po itong eagerness o mayroong voice na medyo nagbibigay ng, sige, kumilos ka, mag-decide ka, parang ganon, ano po. So, ito na po, ano? Show me thy ways, for thine, kayo ang naglilid sa akin in the truth. Yun po ang totoo eh. Parang ganon ang ibig sabihin ni David nung isulat niya po ito. Okay? And at least, sabi niya rito, teach me lest I turn out my way into mine own. Sabi ni David sa verse 4. Kung titingnan natin ang verse 5, sabi niya dyan, lead me in thy truth. Hindi niya ito nilubayan eh. Sabi niya, guide me, teach me, and lead me. Bakit po? Pwede kasing mai-lead ni David ang kanyang mga emotion. Diba? Nung panahong ito, inaaway na po siya ng kanyang mga generals at saka yung Senate, galit sa kanya. Dagdagan pa nung anak niyang si Absalom na hinahunting siya. Gusto siyang patalsikin sa trono. Kaya dito po, nung time na ito sinusulat ni David, iba na talaga ang kanyang emotion dito. Pero ang maganda sa isang anak ng Diyos, kahit punong-puno siya ng problema, alam niyo kapatid, itong niya po ang verse 5. Imbis na siya ay mag-iba na ng landas sa verse, o mag-iba na ng word, sabi ng verse 4, show me and teach me. Pagdating sa verse 5, ang sabi niya, lead me. So, hindi para itong hagdanan, di ba? Napansin niyo? Ang verse 4 ay show. Pakita mo. Then sabi niya, turuan mo. No? Pag nakita ko, turuan mo. Ituro mo sa aking Panginoon kasi katulad na nagbibisikleta, di ba? Ang nagbibisikleta, una, pag tinuturuan namin ang gusto mag-bike, eto, ganito gawin mo. Nasang paka, pipidal ka. Show me. And then sabi niya rito, maliban na ipakita, sabi niya, teach me. Pagkatapos mo sumakay at magpidal, ano ang ituturo mo doon? Babalansi ka. Napapansin ko po yun. May ano to eh, may step. Una, pangalawa, pangatlo. Ang pangatlo sa verse 5 na po, ang sabi niya doon, okay, umilipat dito. Dahil lang po, 25. Verse 5, pag sinabi na dito ni David, Lord, lead me, bakit po? Wala siyang kaalam-alam sa mga daan ng Panginoon, maliban ang Panginoon magbigay sa atin ng pangunawa. Are you with me? Naalala nyo, nung tayo mga patay spiritual pa, walang sino mga naghahanap sa Diyos, walang mabuti, wala kahit isa. But, pagdating sa Ephesians chapter 2 verse 1, and the Spirit quickened us, binuhay tayo, nagkaroon tayo ng interest dahil buhay ka na. Subukan mo ang patay, mga kapatid. Lagyan mo ng fried chicken kung babangon para kainin. Wala yung interest. Bakit? Dito po ay sabi ni David, lead me. Wala akong kakayanan, wala akong sense of smell, wala akong 5 senses para sa mga ganyan, kundi ikaw lamang, o Panginoon, ang magbibigay nito. Bakit po? Sapagkat dito ay last sabi niya, baka ako ay maligaw ng landas at mapunta sa sarili kong gusto, sa sariling mabuti sa mata ko, sa sariling kakayahan ko. Doon po ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon na akala natin, akala ng karamihan, kaya tinatalikuran ang Panginoon. Panginoon, kaya naman kita eh.
kahit hindi mo ako, mabubuhay ako. The prodigal sons, yung kanyang tantrum. Pag gano'n ang Kristiyano na, kaya ako ng Panginoon, mabubuhay naman siguro ako, buo pa naman ang kamay ko eh. That is the prodigal's tantrum. Look at the prodigal, mga kapatid, nung nakarating siya doon. Di ba? O sige, sabi ng tatay niya, sana bumalik ka na anak pagdating mo sa labas. Kailang tuloy-tuloy siya. Pagdating niya doon, winaldas, nilustay kasi ang word doon, ay riotously, winaldas ng walang kapakundangan, daming barkada, ng mapera, at tapos nung wala na, sabi niya, kaya ko pa naman Panginoon, hindi kita kailangan, kaya ko magtrabaho, malakas ako, may talino ako, kaya kong mag-manage ng baboy. Okay. At least yung baboy sumusunod. Ang problema, kapatid, kung napansin nyo doon sa kanyang action bilang lumalayo sa Diyos, kung ano yung kinakain ng mundo, kung ano kinakain ng lupa, kung ano kinakain ng masama, kinakain niya na din. Nakukuha po ba niya natin? Parang yun ang tinuturo ko. Kasi, ganun na siya eh. Nandun na siya, namuhay niya doon sa mundo eh. Kanina sa Bible study ko doon, chapter 4 na po kami ng James. Ganun na ganun ang sistema eh. Kung tayo ay hindi lalayo, sabi ng James, resist the devil and he will flee. Hindi ang gusto ng tao, kaya ko pa, gusto ko pa rito, nabubuhay pa ako, kumakain pa ako ng sagmaw at pagkain ng baboy. Hindi niya na naiisip na siya po ay hindi, katulad nila. Nakakanaw po ba tayo? Di ba? Minsan may mga taong gano'n na dahil sa sobrang pride, sa sobrang taas ng kanyang pagtingin sa sarili niya na wala na ang Diyos, parang maliit na lang ang Diyos sa tingin niya, kaya ko yan kahit wala kayo. Yun ang hindi maganda. Okay? But the prodigal, in the long run, napag-isip-isip niya, sabi niya, naiyak siya eh. Una, nagugutom siya. Pangalawa, lamig na lamig siya, wala siyang damit, wasak-wasak damit niya eh. Ginangat-ngat yung baboy na katabi niya eh. Ginagawang, kasi manganganak yata yung isa. Nasira yung damit niya, sabi niya. Naiyak siya nung nakita niya ang kalagayan niya. Sabi niya, sa bahay ng tatay ko, yung mga katulong namin, may tsinelas, may dalawang damit, kumakain ng masarap, may prutas yan eh. Nagdesisyon siya. Sabi niya, babalik ako doon. Sasabihin ko sa tatay ko, Ama, wag mo na akong tawagin anak. Tawagin mo lang akong katulong o alipin. That's the reason God tinawag tayong mga alipin. Hindi po dahil sa kasalanan, naging tayong alipin ng Panginoon. Sa second time na tayo. So dito po ay, sabi dito ni David, lest show me thy way. Baka ako ay maging katulad ng prodigal. Okay? Yung daan niya, hindi maganda eh. Pababa ng pababa. Okay? At walang pataas. Kasi pag sinabing may ginagamit ang ibang mga terminology nila ay yung crooked. Ang tao daw ay crooked dahil dito. Because of the flesh. Okay? So, kailangan ni David doon ang guidance of the Spirit na alala ko kanina. Sinusulat ko ito, kaya delikado na pala ako magulat. Pag sinusulat ko yung Spirit, pag ganun ko, lumagapak yung pinto, naiguwit ko ng haba. Sabi ko, ganun na pala ang may sa puso. Nagugulat yun na. So, sabi ni David dito, lead me in the truth. Maraming mga Kristiyano nagsasabing kilala ang Panginoon, nagsasabing devoted sa Panginoon, maraming nagbabasa ng Bible, nag-devotion, pero yung katotohanan, hindi na nila ma-recognize kung tama pa yung ginagawa nila o hindi. Na para bang lumalabas na yung assistance ng grace, hindi na nila maramdaman. Alam niyo po mga kapatid, yung isang anak ng Diyos na napapaligaw doon sa sa grupo ng mga tupa, di ba? Kaya nga mayroong shepherd eh. Sabi doon, he make it me to lay down, at anong verse 3? Pakilabas daw yung verse 3 kung, dito lang pala, malapit lang. Verse 4. Sabi doon, verse 3, he restored my soul. Pagka nagkakaroon tayo ng pagpanghihina, ang Holy Spirit, inire-restore ang ating mga puso. Sabi ng verse 3, he restored my soul, he leaded me in the path of, again, ginamit niya yung he leaded me. Sabi dito sa ating verse 4, show me, teach me, and lead me. Pagdating sa 23 verse 3, he restored my soul, he leaded me in the path of righteousness. Hindi yung my path, my way, hindi yun, kundi the path of God, the righteousness.
of God. Yun po ang itinuturo dito ng sunod-sunod na pagkasulat ni David from 22, 23, 24, and 25. Now, number 2, hindi lamang po yung ang point number 1 pala natin, okay, nakalimutan ko. Okay? It depend on the will of God. Sa kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Bakit po? Tandaan niyo mga kapatid, tayo pa rin ay creative being ng Diyos. Kung ano ang nandiyan sa atin, ang Diyos pa rin may karapatan mag-lead, mag-teach, mag-guide niyan. Hindi po pwede ang kaaway mga kapatid. Dito po ay sa verse 4 and 5, it depends on the will of God. Kaya sabi niya dyan, show me your ways. Depende sa Panginoon. Bakit? Kapag ikaw ay malapit ang inyong relationship, ang inyong fellowship, okay, ipapakita ng Diyos yun. Tuturuan ka ng Diyos kapag ikaw ay nandoon pa rin sa kanyang fellowship, katulad nung prodigal son na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang nawala po doon ay fellowship. Kaya siya tumalikod, wala silang magandang fellowship ng kanyang ama. Hindi po doon nawawala ang kaligtasan kasi mag-ama pa rin yun. Okay? Katulad ng mga nagtuturo ngayon, dami ko nakikita, na minsan daw ay anak tayo ni Satanas, naging anak ng Diyos. Sino nagsabi sa kanya? Hindi pwede ang ganon. Okay? So dito po ay, teach me and lead me in thy ways. So, a child of God, seeing all grace to be in God, lahat ng biyaya ginawa ng Diyos sa atin, wala tayong makikitang kagagawa natin, kundi lahat ng biyaya, habag ang ginawa ng Diyos. Okay? At dito po ay, ang isang nananalangin, humingi tayo ng grace, di ba? Lord, sa iyong habag, inyo pong sagutin ang panalangin namin sa aming mga kapatid. And by His earnest, pag gagamit ako ng word na earnest o kaya zealous, may struggle ka para magawa mo ito, okay, doon sa ating pagiging faithful prayers. Ibig sabihin nito na tayo po, okay, bilang mga anak ni Diyos, dapat mayroon tayong earnestness, mayroon tayong struggle, na hindi lang yung nagpipray ka lang, parang okay lang. Naalala nyo ang Panginoon nagpipray sa garden? Yung pawis niya, hindi lang basta pawis, kundi dugo yun eh. Tapos tayo, pag nagpipray tayo, pag inaantok na, diretso na higa. Dapat meron lang tayong struggle. Kapag tayo nakikipag-usap, nakikipag-fellowship sa Panginoon, meron tayong counting pawis man lang, kahit hindi dugo, kasi ang Panginoon lang po yun, tayo ay mayroong struggle. We are earnest, mayroon tayong seriousness sa ating panalangin. Doon po ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kasagutan. And He opens His hand, ang kamay ng Diyos, sa isang nananalangin at dinidil sa atin ang bilang parang magulang natin siya. Sige na po pa. Okay, nag-a-address tayo, Father, di ba? Bilang anak tayo, okay? So, dito ay mapansin natin na binagawa ng Panginoon ang kanyang pagsagot doon sa nakikita niyang desidido, seryoso, at mayroong seriousness sa lugar ng panalangin. Okay? Kaya dito po ay dapat ngayong gabi sa ating panalangin, hindi lang po dito, hanggang sa ating mga personal na prayer, ay makita sa atin ang zealousness. Verse 5, sa pangalawa. Tingnan po natin dito. Ang word doon is, for thou art thy God. Ano ito? Verse 5. Sa pangalawa po, for thou art thy God of my salvation. Okay? The three-in-one God, okay, Jehovah, o ang kabuhan, ang tawag ay Jehovah, o ang pagpapakita ng El, o ang Diyos, Father, Son, and the Holy Spirit is a perfect of our salvation to the people of God, na kung hindi po presensya ang tatlong ito, una, okay, nung nagkasala ang tao, di ba, kinakausap sila sa garden, nasaan kayo? Okay? Pero hindi po sabihin na hindi siya Diyos, din alam niya, nandoon lang naman si Adan, nagtatago. Ipinapakita doon na nawala ang connection. Kumbaga sa wifi, nagagalit kayo kasi walang puro tambirik, di ba? So nawala ang fellowship ng tao at sa Diyos, hinahanap ang Diyos. So yun po ang tinutukoy dito, na yung perfect salvation dito, na ang tatlong ito sa isang Diyos ay kompleto sila at hindi po sila nagturuan at silang gumagawa. Okay? So, He's the God of our salvation, na natagpuan ba natin, okay, na yung Ama, una, ang nagprepara nito, at ang Panginoong Jesucristo ang nag-atone, nagbayad, nagsakripisyo, at ang Banal na Espiritu ang nagbuhay sa atin. Hindi tayo pwedeng magka-interest ng wala, hindi tayo buhay, patay tayo.
Sabi ng Ephesians chapter 2. Okay? So, ito lahat ng grounds na ito ay puro ito eternal hope, puro makalangit na pag-asa sapagkat kung ang Panginoon ay hindi nag-ordain para kayo ay maligtas, hindi siya nagpadala ng Kristo at yung mga kinuha, mga pinili ng Ama, ibinigay kay Kristo, hindi po siya pwedeng magtakwil sapagkat yun ay bigay ng Ama. Kung kayo ay naniwala kay Kristo, binigay kayo ng Ama kay Kristo, kaya ang tawag doon, kayo po ay ordained to salvation. Siya po ang nagplano niyan. So, dito po ay, hindi tayo pwedeng, tawag dito, i-reject. Di ba? Sapagkat ang paraan ng Diyos, ay yun po ay paraan ng kaligtasan. Verse 10. Tingnan niyo ang verse 10, sabi doon, maglaktaw tayo ng konti, all the paths of the Lord are mercy. Okay? Dito mapansin natin mga kapatid, okay? That, ang Diyos ay hindi po siya nagre-reveal ng kanyang kalooban sa mga tao na minsan curious lang. Puro lang sila usisa, di ba? Wala sa kanilang paniwala. Maraming tao, ano mayroon dyan? Bakit kayo nagba-Bible? Bakit kayo nagpipray? Puro lang sila usisa. Puro sila question sa Diyos na wala naman silang paniniwala. Hindi po ang Diyos dyan nagbibigay ng grasya. Ang nire-revealan lang po ng Panginoon ng grasya niya, pinapaunawa sa mga taong, okay, who are number one, obedient. Binibigyan lang ng Diyos ang kaunawaan ng taong obedient sa Kanya. Bakit po? Naalala niyo si Pablo, di ba? Si Saul, Saul siya nung una, di ba? Si Apostol Pablo, bago po siya maging Paul, siya po ay Saul. Ang kanyang trabaho ay mag-spot ng mga Kristiyanong nagba-Bible study at nagsasama siya ng mga opisyalis para yun ay pagpapatayin through stoning. Nung siya po ay ng Panginoon, kinaharap, nakakita siya ng isang liwanag, that is the Shekinah glory of God. At ang sabi niya kaagad, wala naman nagturo sa kanya. Sabi niya, who art thou, Lord? Di ba? At pagkatapos, habang siya po ay bulag ilang araw, okay, ay doon niya narinig, may pinapunta ang Panginoon tao. Sabi Panginoong tao, ayoko siyang witnessan sapagkat killer ng Kristiyano yan eh. Sabi ng Panginoon, sige, yun ang trabaho mo. Na makilala niya ang kanyang Panginoon. Kaya nung siya po ay nakarinig ng kaligtasan, na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan, nag-obey si Pablo o si Paul at naging po siyang Apostle Paul. So, dito po natin makikita mga kapatid, ayon sa verse na yan, ano po, kung babalikan natin yung chapter 23 verse 11, verse 11 tuloy. Okay. 24 verse 11 niya dito. No, chapter 23 verse 6 o 6:4, verse 4. Chapter 23 verse 4, surely goodness and mercy shall follow us for His name's sake. Bakit tayo magkakaroon ng mercy? Ano po? He restored my soul. Okay? At dito po ay ang may takot sa Diyos ay nakaka-receive ng kanyang grasya. Ano po? Bakit maraming tao hindi takot sa Diyos? Number one, tingnan niyo po itong mga pagsimba pag umaga. Nasimba sa umaga. Maya-maya nakita yung barkada. O sige, inuman tayo pare. Patapos sila mag-inuman, nagbabarilan na. Di ba? Paano sila magkakaroon ng, sabi ng Psalms 23:4, surely goodness and mercy shall follow you. Ano, asa ng mercy doon? Ay kung nabaril niya yung isa, na hospital, where's mercy? So hindi po yun ang totoong sinasabi doon sa kanila. Ang mga tao lamang na mayroong takot, mayroong pagsunod sa Diyos, ang binibigyan ng Diyos ng grasya upang sila ay mabigyan ng pagpapalang ito. Okay, number 2 tayo, verse 6. Number 2, at tatapusin ko ito dito sapagkat time na para sa ating prayer. Verse 6, una, it depends on the will of God. Number 2, it depends on the grace. Verse 6, look at verse 6, sabi doon, remember, O Lord, thy tender, sabi ng verse 6, alalahanin mo, Panginoon, iyong kahabagan at iyong tapat na pag-ibig, yan po nandyan sa ating kanan. Napakahalaga niyan sa atin. Bakit po? Okay? Pero tandaan nyo, mayroon din pong buong puso na isang tao na hindi naman siya naniniwala. Bakit po? Kahit anong paliwalag mo sa kanya, sabi nga nung isang tao na narinig ko, sabi niya, yung tao, pinagpipray ko yon, pinapakain ko yon, nililibre ko yon doon sa office, itinapamasahin ko yon para umatin. Nag-a-attend yun sa amin.
Pero bakit kaya hindi siya naligtas? Mga kapatid, mayroon din po silang tinatawag na unholy unbelief. Unholy na unbelief pa. Bakit po? Tingnan niyo po, okay? Ang mga totoong anak ng Diyos, nagugutom. Nagkukumahog yan dahil gutom siya. Sisikapin niya na makakain siya ng salita ng Diyos kung talagang totoong anak ng Diyos yan eh. Samantalang ang sabi ng Biblia sa Romans, kung marinig mo ang salita ng Diyos, di ba? Una pala, paano sila makakarinig kung ayaw mo magpautos? Tayo mismo na mga tamad, ayaw nating mangaral. Sabi ng Romans, bilis nating tingnan kasi baka nagkakamali ako ng aking mga kinokot. Okay? Romans, ano nga ba yun? 13? Romans, ano yun? Okay, pakilabas mo daw doon. Okay? Paano sila makakarinig? Ayaw nga natin. Okay? Minsan, hindi naman unbelief yung sa atin, kundi, ano yun eh, disobedient. Okay? Pakilabas mo, Romans. Okay, Romans. Ano sa Genesis na? Wala ba dyan si Don? Yan. Tama yan, tama. Romans 14. Paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi naman nila sinasambantala? Hindi siya unholy. Di ba? Unholy na. Tapos ano pa yung isa? Kaya mahirap po ito mga kapatid eh. Okay? Unbelief. Unholy na. Unbelief pa. Okay? Kung paano silang tatawag sa Kanya na hindi naman sinasampalat at paano sila sasampalat sa Kanya na hindi naman nila napakinggan. Kasi mismo yung preacher, tamad, ayaw niyang mangaral. Kasi ang dami niyang dahilan eh. Di ba? Eh kasi yung anak ko wala pang pantuition, kailangan kumayod. Pero mga kapatid, kung babalikan natin itong sabi ng verse 6, depende yan sa biyaya ng Diyos. Kung talagang niniwala ka sa Diyos na kaya niyang lahat, He is powerful at kaya niyang gawin ang patay na tumayo, ay wala namang posible kung tayo ibibigyan niya, di ba? Di ba? Naalala ko naman tuloy yung madalas joke ng mga pastor pag nagpi-preach. Isang araw, mayroong nananalangin na matanda na nangangailangan siya. Nakatira lang siya sa isang lumang bahay at habang siya nagpi-pray, dumaan yung mga sanggano, yung mga standby. Sabi niya, Panginoon, sana po bigyan niyo po ako ng pagkain yun dahil wala na po akong pagkain. Narinig ito ng standby. May bumili ng bigas. Tapos, ilagay doon sa nananalangin. Sabi niya, pag dinat ang kanyang mata, nakita niya yung mga standby na niluloko siya. Sabi niya, Panginoon, salamat po na kahit si Satanas, inuutusan mo para dalhan ako ng aking pagkain. Okay. Paano sila tatawag, di ba? Paano sila tatawag sa Kanya na hindi naman nila sila sapat at paano sila sasampalatan sa Kanya na hindi man nila napakinggan at paano sila makikinig kung walang mangangaral. Ako mga kapatid, nagpipray ako. May dalawa akong Bible study, sana may pag-isa. At gusto ko sana family. Kahit may anak yan, maliliit, kasi isang araw lalaki din yan eh. Man, tayo ka nga. Tayo ka. Dumating yan dito, grade 3. Tingnan mo naman, karakas yan. Tangkad pa sa akin. Di ba? Mabilis lang ang panahon ngayon. Kaya ako'y nagpipray sana, Panginoon, bago ka man lang dumating, siguro sa akin, kung ako'y mabuhay kasi 60 plus na ako, ay 20 to 30 years, baka yun na lang. Pero sana, makapagdala pa tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Pero puro tayo aral. Puro tayo aral. Dito po, ang sabi dito, the expression na yan sa verse 6, the tender mercies and loving kindness. Ito po ay dalawang mga perlas ng Diyos. Ito po ay sinabing perlas. Ito yung pinaka. Okay? Sapagkat, sabi diyan ay na i-describe ito bilang perlas, hindi mo ito basta-basta makukuha sa mga mababaw na lupa. Ang diamante po, diyan sa pinakamainit, sa ilalim ng bulkan yun, pero wala namang magpupusa, pumunta doon sa ilalim. Ito pa nga lang, tapat na tayo. Doon nagmumula ang mga perlas. Mga bato itong sa sobrang init, mayroon po silang mga kanya-kanyang hugis, may kanya-kanyang kulay. Ang iba naman yung mga sardonyx o nandiyan lang sa mga river. Yan po ay nabubuhay dyan. Now, ang lalim ng manifold, pag sinabing manifold, ng biyaya o mercies, ang manifold po, ito po ay ginagamit, ang word na ito ay sa sasakyan. Ito po ay papuntang tambutso, na nanggagaling doon sa air cleaner, naghihinga siya,
Tapos pagbunga niya, ang daming dinadaanan. Okay? Kaya lumalakas ang takbo ng isang sasakyan. Ito pong sinasabing manifold grace. Napakaraming biyaya na ang akala natin ay kung ano-ano lang. Ito ay pag pumasok sa isang tao na pinadadala ng Panginoon. Paglabas nito, ang dami mong magagawa para sa Panginoon. Yan po ang tinatawag na manifold grace of God. Okay? Pagpasok sa sasakyan, krudo at langis, di ba? Pero paglabas nito, ang dami niyang natatakbo, ang dami niyang nararating. Anak ko po natin? Kaya ginagamit po yung word na manifold grace of God. So, yung lalim ng manifold mercies, kahabagan ng Diyos, ay ito'y na doon tayo pinatawad. Number 1. Isa sa pinakamalalim na gamit ng mercy o kahabagan, number 1, doon tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Biruin nyo, sino makapagbubura ng itim ng leopard? Wala. Mamamatay ang leopard. Pero sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, namatay siya sa krus, nabura ang kasalanan, ang batik ng kasalanan mo at kasalanan ko, nang dahil po doon sa biyaya at kahabagan ng Diyos. Ito po yung natutulungan tayo sa ating mga infirmities, mga kahinaan natin, na ang Panginoon, ang biyaya niya, nagtatakip nito. Nagpapatawaran tayo. Paano tayo nagpapatawad? Because of the forgiveness of God na binigay sa ating puso. Paano tayo nagmamahal sa taong hindi kaibig-ibig? Because of the love of Christ that shed for us. Yun po ang nangyayari sa atin. That mercy na kung saan ay hindi pwede itong basta ibigay kung kanino, kundi itong mercy na ito ay binibigay ng Diyos doon sa kanyang mga kinahabagan for His own pleasure. Dalawang doktrina nag-aaway sa mga baptist ngayon na may karapatan sila at yung isa ay puro kapangyarihan ng Diyos. Ay doon ako sa kapangyarihan ng Diyos. Walang sino man may kakayahan na humanap maging mabuti. Wala kahit isa. Okay. Sabi dito ni David, remember, O Lord, all those thy mercies, thy tender mercies, na mula pa noon hanggang ngayon. Okay? It depends. Doon po sa Panginoon. Tapusin ko na po ito kasi isa na lang din naman. Sa verse 11, dito tayo magtatapos. Una, it depends on the will of God. Pangalawa, sa verse 6, it depends on the grace of God. And number 3, verse 11, dito tayo magtatapos. Depend sa palagay nyo, ano po? Basahin natin verse 11. Okay? Sabi ng verse 11, for all thy name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Ano kaya po ito? Okay? It depends if we glorify God. Sabi niya doon, for my name's sake. Yan po ang sabi niya. Not for our sake. Okay? Hindi po sa mga merit na nagawa natin kung bakit tayo niligtas at nilinis ng Diyos. Hindi po yun doon. But we glorify God dahil doon sa ginawa ni Kristong pagsasakripisyo at tayo po ay naging malinis dahil sa sakripisyo na doon po nag-glorify ang Diyos. Nung tayo nagpakumaba, tinanggap ang sakripisyo ni Kristo na siya lang ang tanging kabayaran at kalinisan ng ating mga itim na kasalanan, doon nag-glorify ang Diyos. Bakit po? Hindi tayo nagmalabang. Nasabi natin, mabuti na lang, hinanap po ang Panginoon, natagpuan ko sa lugar na ito. Wala pong magkapagsasabi ng ganyan. But we glorify God because of His mercy, yung kanyang kahabagan. And to show forth the glory of thine attributes. Po. So dito, kung mapansin natin, it is confessed, yung ating kasalanan, it is abhorred, okay? Yung kasuklam sa ating mga buhay, inaalis na natin. Ayaw na natin na balikan yon sapagkat ayaw din ng Panginoon yon. Ano po? It is consumed. Ano po? At dito ay nagkakaroon tayo ng grief. Nalulungkot tayo pag nakakagawa tayo ng kamalian. Kaya ito po ang katotohanan. Kapag totoong anak ka ng Diyos, hindi ka natutuwa sa ginagawa mong kasalanan. Nag-grief ka pagkatapos eh. Lord, hindi ko ginusto yun eh. Kaya lang yung aking laman talagang gustong-gusto yun. Kaya nakakahingi tayo ng tawad, Lord. Sabi ng 1 John, if we confess our sin, it is confessed, it is abhorred, it is consumed. Kasi ang puso natin hindi natutuwa. Halos matunaw ito pag tayo ay, di ba pag guilty ka? Lord, hindi ko po talaga gusto yun eh. Parang matunaw ang puso natin na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid ay ang mga taong nag-uobey, ang mga taong mayroong takot sa Kanya, okay, those who reverent God, yung nagbibigay galang sa Diyos, will enjoy, okay, the fellowship with Him kapag ginagawa po natin ang mga bagay na ito. May natutunan po ba kayo ngayong gabi? Sana po ay
maging magbigay ito ng depende sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, verse 6, depende sa biyaya at kahabagan niya. At verse 11, depende pa rin kung tayo ba ay nagbibigay galang, may takot sa Kanya, sumusunod sa Kanya, at higit sa lahat, nag-i-enjoy tayo ng fellowship. Lord, ayoko itong ginawa ko kahapon, ayoko yung ginawa ko yung pagsisinungaling ko nakaraan. Gusto kong may fellowship tayo lagi. Kaya ang Panginoon po ay nalulugod sa mga taong may takot, nagre-rever, nagagalang sa Kanya, at sumusunod. Tayo magnalangin na kailangan Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Harnawa, maipractice namin ito na hindi lamang po kami sa isa't isa nagkakaroon ng ganito, kundi ang iyong biyaya, kahabagan, Panginoon, ang siyang hindi namin maatim na kapag kami nakakagawa ng mali sa iyo, hindi namin maatim, nahiya kami, Panginoon, na nakakagawa para sa gawa, sa lahat ng ginawa mo sa amin, pagtitiis o pagsasakripisyo, ginawa mo ang lahat para sa amin, Panginoon, pero minsan, nagiging matigas ang ulo namin, nagiging para-question kami, naging curious kami, Panginoon. Lord, patawad po sa aming mga ginagawa. Harinawa, kayo po ang aming bigyan ng glory, mag-glorified kayo sa aming mabuhay, ang kalooban masunod, at higit sa lahat, nais po, Panginoon namin, na kayo lagi ang magkontrol sa aming mabuhay. Maraming salamat po sa gabi ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.